Palaking number 4 oh. Andun pa sila oh. Palaking number 4 oh. Andun pa sila oh. Palaking number 4 oh. Andun pa sila oh. Ito na pala yun. Biyan, dito na tayo. B. Picture muna tayo. Mag-group daw muna tayo. Oh, picture muna tayo. Biro lang. Ipasok mo tong ano sa bag mo. Panada. O kasi sa bag mo. Ipasok mo sa bag mo. Diba? Ikaw. Well, ladies at walang traffic, tayo ang mabibigyan ng pagkakataong makapagdasal bago dumating ang Nazareno sa alas 12. Pero right now, naghihintay na sila doon. Ngayon, kung wala tayong Tayo. Tulad po noong June 23, 1647, naganap po yung tinatawag na Dutch Massacre o yung Kabuhay Massacre, kung saan po dumating yung mga Ulandes dito po sa bayan ng Kabuhay upang sakupin at papagsakin ang simbahan nito. Ngunit sa tulong ng mga 240 na kapampangan at ilang Dominikano pa rin na nakipaglaban sa mga Dutch ay naipagtanggol nila yung bayan at yung simbahan na ito. At yung naganap po yung labanan na yun sa Plaza po. Makikita nyo rin po yung parang memorabilia ng labanan na yun sa Plaza din po. Pagkayaman po ng labanan na yun, ng massacre na yun, ay nagkaroon po ng isang malakas na lindol na nakapagpagbuo naman po sa simbahan. At hindi lang po lindol, kundi dalawang malakas na sunog po. Kaya po, bumagsak po yung simbahan na pupo at pumupo. Hindi naman po yun dahil doon, nag-iba yung simbahan. Noong World War II po, sino po yung sumakot sa atin sa Pilipinas? Sino po ang sumakot? Ang mga Hapon. Noong World War II po, sinakot ng mga Hapon ng Pilipinas. At dito po sa bayan ng Kabuhay, naganap yung last line of defense. At dito rin po sa simbahan na ito, sa loob po mismo ng simbahan, naganap yung mga pag-torture at pagpatay sa ilang Pilipinong sundalo, Amerikanong sundalo, at ang mga kababaihan dito po sa bayan ng Kabuhay. Ito po yung tinatawag nila ng mga comfort women.
Yes. Dinala niyo po. Yes. Sino po si Bishop So? Nang Lingayen. Si Archbishop Socrates Villegas. Opo, siya po yung Archbishop doon po sa Lingayen sa Pangasinan. At bago po siya malipat doon, ay naging obispo po muna siya dito sa Diocese ng Ikatlo pong obispo. At sinabi niya po sa kanyang installation mass na ang Bataan ay lugar ng mga bayani at banal. Ikalimang istasyon, ang pagpasa ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoon Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ikabuhay, iligtas mo ang sa daigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. At matapos mutyain, kanilang inalisan siya ng balaban. Sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ibago sa krus. Panginoon Jesus, napasa ng krus para sa aming kaligtasan. salamat sa iyong pag-ibig. Handang magtusa para sa aming mga kasalanan. Turuan mo kaming umako ng aming pananagutan. Paigtingin mo sa amin katapatan sa paglilingkod. Tulungan mo kaming maging halimbawa na ang krus ay dapat panagutan, lalo na sa aming bayan na sanay na sa kasakiman at korupsyon. Bigyan mo kami ng tapang naninin ng aming pagkukulang at apurin ang mga bunga nito para sa kabutihan ng nakararami. Gawin mo kaming tapat na tagasunod ng iyong pag-ibig, nag-aalay. Amen. Mananangin, sumasalamat ka sa mali ang ngalan mo, mapasa amin ang kahayaan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nagsalamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkakinoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Iwalhati sa Ama, Sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, hanggang amin. Tawad, Panginoon, patawad. Baso-baso sa lupa't mga alabo, ang mukhang kalunos-lunos. Kung itindig niya naman, nanginginig ang katawan, at halos di makayanan. Sa di kawas ay napakatama at nagdalaw-dalaw. Ayon kay Propeta Isaías. Tunay na pinadyo niya ang ating kriminal. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay pinupog
ay nagpapaalala sa bigat ng ating mga kasalanan dahil sa ating mga kasamaan. Pinasok ni Jesus ang pagkakong ito sa sala ng tao upang kanya siyang manahon at magkaroon ng ganap na kagalit. Nakikisa, dinarama at sinusunod natin ang kapwang bumagsak, nawawala at naliligaw dahil hindi naging bulag at nanahimik ng Diyos. Nang pakunin niya ang mismong pagkakasal at pagkadagaan natin sa buhay. Kompleto niyang pinamalas ang pananagutan. Kagaya ni Jesus, tinatawag niya tayo na tulungan makaahon ang mga nalulubog sa pag-ibig, na ituloy ang mga may pasya, paliwanagan ang mga may malabong pangunawa. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang mga pananalitang wala akong pakialam o bahala na sila ay walang tuwang sa ating mga labi. Dahil hindi tayo ng Kristiyano upang magkanya-kanya. Di kaya sa ating kalooban ang maging mabuti. Dahil ito ay sana ng iwan natin sa Diyos na siyang tulikha sa atin. Kaysa mga inudyok sa atin ng ating konsyensya na marami lamang natin sa buhay ang ganap na pananaw. Bigat ng krus, nakatumbas ng bigat ng aming mga pagkakasala. Nanatili kayong matatag at patuloy na bumangon upang naging sa katuparan ang kaligtasan. Hindi ninyo inisip ang hirap ng pagiging dahil sa pagmamahal at konkretong pagpapamalas ng pananagutan. Managot ginawa kami para sa aming kapwa, magsalita kung kinakailangan, kumilos ng may naayong paggabay. Amen. Mga namin, sumasalangit ka sa maging malam mo. Papasanin ang pagbiyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami panigulo sa puso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Panginoong Maria, nagulo ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng anak ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Wala ka sa Ama, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Ana sa kanuna, pagkaliman, sa walang hanggan. Amen. Panginoon, patawad. So, ito yung meal namin. Meal. Lunch time na dito sa gym. Oh. Sa gym. Kain na tayo.